and welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to share with you my tech essentials. Kung may plan kayo guys to be an influencer or content creator, here's the devices or gadgets na marirecommend ko sa inyo. Pero for now, kung beginner pa lang kayo, yung phone nyo, okay pa yan guys. Okay pa yan na yan yung gawin yung pang vlog, pang video. No need to buy a very high-end expensive camera. First, I'm using the Sony ZV-1F. Ito, compact lang siya. As in, hindi siya katulad ng dati kong G7X Mark II na yung lens is nagko-close and nag-open. This one, talagang compact siya. Hindi mo siya masuszoom ng sobrang layo or ng sobrang lapit. Point and shoot lang talaga siya. Nagkaroon ako ng Sony ZV-E10. Yon, sobrang bigat. Tapos hindi siya pwede for vlogging. Wala siyang stabilizer. Ang hirap niyang i-stabilize kapag nagva-vlog ka sa labas. Mabigat na nga siya. Tapos kung hindi mo makontrol yung kamay mo, talagang magulo yung vlog mo. Maganda yung quality ng video and camera. Pero yun na nga, yung stabilization, parang ang gulo-gulo. This one, the Sony ZV-1F. Dali siyang gamitin, point and shoot, tapos very lightweight niya lang. So, hindi ka mangangawit talaga. Nagustuhan ko rin dito kay Sony ZV-1F, pwede siyang lagyan ng microphone. Unlike ng G7X Mark II, wala yung pwedeng pagkabitan ng external microphone. Unlike this one, ayan, meron tayong Godox. This one is the Godox microphone or wireless microphone. Dalawa yung meron siya. Pwede siyang gamitin sa iPhone. Ayan, dahil meron siyang pang iPhone, may pang camera, meron siyang dalawang mic. Yan, kung magpo-podcast kayo, meron siyang dalawa, hindi lang iisa. And then, meron siyang windscreen. So, ganyan siya. And then, ito na mismo, yung lagayan na to, ito na yung mismo yung charging station nung mismong microphone. Maganda rin siya kasi ito yung gamit-gamit ko ngayon. Kung naririnig niyo yung boses ko, ito yung mic na ginagamit ko. Next is a hard drive. So, this one is from Seagate. Ito guys, meron na siyang cable na pwede mong pang-transfer. So, you need a Type-C adapter. Ayan, yun yung tawag niya dito. Kasi magagamit nyo to for transferring files. Nagagamit ko rin to guys sa iPhone 15 Pro Max. Mamaya na natin pag-usapan to. Dito muna tayo sa external hard drive. Ang pinili ko is yung 2 terabyte na para talagang, alam mo yon, nandito na lahat ng files ko. Tsaka lahat ng mga K-drama na gusto kong panoorin. So, nandito lahat. This one is a must-have kasi isang dalahan mo na ito na lahat, nandito na lahat. Yung color pink. Tapos nilagyan ko lang siya nito para hindi siya, alam mo yun, hindi siya magasgasan. Lalo na kapag nilalapag-lapag mo, ayan, yung unang tatama, yung silicone niya. Tignan mo guys, 2 years na sa akin to, diba? And wala pa rin siyang gasgas dahil dito sa silicone niya. Lahat naman ng mga tech essentials na babanggitin ko sa inyo guys, ilalagay ko dito sa aking description box below. So makakahanap kayo talaga ng maayos na store na pagbibilhan nyo. Next, ayan, move on tayo dito sa Type-C adapter na sinasabi ko sa inyo. Meron siyang 3 ports. Ayan, USB type na ports, USB Type-C to. So, pwede to sa MacBook, pwede rin to sa iPad, iPad Pro or iPad Air kasi Type-C na sila. And then, meron ka dito lagayan ng memory card mo. Dito ko nilalagay yung memory card ko, itong camera na to. Ayan, dyan siya nakalagay. Tapos, meron ka rin mini, micro na SD. Nabili ko to sa Beyond the Box. Momax yung brand niya. Medyo may pagkamahal lang itong mga ganito since ano siya, parang multi-purpose na. Nakuha ko to for 2,000 plus. Tsaka bumili kayo guys yung merong ang brand and quality kasi hindi nyo alam, baka masira yung files nyo kapag gumamit kayo ng parang pipitsugin lang na adapter. Ito naman yung pop socket na wallet, MagSafe wallet. Hindi siya dinidikit. MagSafe po siya. Yung may magnet sa likod ng case. Kapag yung case nyo is MagSafe compatible, pwede ito guys. So, pwede ko siyang lagyan dito ng cards. Kasi dito, 3 cards. Masikip na yon. Pero pag dalawa lang, ayan, pwedeng pwede.
Lalo na guys, kapag lalabas ka lang, ayan, kailangan mo lang yung phone mo and yung cards mo. And ready to go ka na. This one is the Momax power bank or MagSafe power bank. Malalagay ko dito yung phone ko. Ayan, pwede akong manood. Pwede ko siyang i-stand ng ganyan. Stand alone lang na nakaganyan yung mismong phone ko. Kasi ito rin guys is a MagSafe compatible. Pwede ko rin siyang gamitan ng USB Type-C. Pwede ko siyang i-cord, pwede ko siyang i-MagSafe. Kasi napansin ko dito kapag naka-cord ako, mas mabilis mapuno yung phone ko kesa naka-MagSafe siya sa phone. Ay, nabili ko siya guys sa Digital Walker. Nasa 2,200 pesos. Dati yata siyang 2,800 pero naka-sale siya. Ito yung pinili ko na color, purple. Pero I suggest pumili kayo ng dark kasi madali siyang madumihan. Pero naaalis naman siya ng wipes. Ayan, ito hindi ko ginagamit pero nadumihan pa rin Inalis ko lang siya ng wipes. Naaalis naman siya. Depende pa rin sa inyo kung anong preferred nyo na color. Ito, sa akin, nakakapuno siya ng isang puno na phone at kalahati. Hindi ko pa siya nagamit sa Android. Sa iPhone ko lang siya nagagamit talaga. Ito, okay siya sa akin for emergency, lalo na pag nasa labas ako, tapos kailangan ko nito. And lagi kasi ako nagvi-video sa phone. So, talagang kumakain siya ng battery. So, kailangan ko talaga ng power bank. Ito naman is the Apple AirTag. Ayan. Ang dami nagsabi na hindi ko siya malocate-locate kapag malayo na. No, hindi po totoo yun. Kasi magsasend siya ng last location sa phone mo. Hindi ko alam kung sino yung nag-comment na yun, pero based on my experience, makikita at makikita mo pa rin kahit hindi naka-open yung Bluetooth mo. Gumagana lang ang Bluetooth, guys, kapag malapit ka and then gusto mong hanapin yung bagay kung nasaan siya. Pero once na nakalabas ka na ng bahay, for example, nandito yung AirTag, tapos nandun ako sa office, makikita ko pa rin yung location ng AirTag ko kung nasaan. Nandito siya sa bahay ko. Hindi mo talaga siya mahanap yung parang may meters na may araw na gumaganong-ganong kung nasaan siya. Hindi. Magaganon mo lang siya kapag malapit ka talaga. Pero once na lumayo ka na, makikita mo pa rin sa map kung nasaan yung AirTag mo. Parang useful nito kasi nagagamit ko siya kay Phoenix, lalo na nilagay ko siya sa wrist or tinatago ko siya sa damit. This is the MOF tripod stand. Ayan guys, nabebend siya. And you can snap it on your phone like that. Pwede mo siyang ganyan i-stand. Lalo na kapag manonood ka. Ayan guys. And then, pwede rin ganito. Sobrang kapit na kapit niya. Kaya ka mag-worry na malaglag yung phone mo. Tapos, pwede mo rin siyang gawin as a tripod. Ayan, for vlogging. Ito yung gamit-gamit kong pang sa labas. Kasi hindi na ako nagdadala ng malaking tripod at mabigat. Ito na lang, ayan, o diba, gorang-gora na ako. Ito ang pinakasulit purchase ko for this month. At sobrang gusto kong i-share sa inyo to guys. Lalo na guys, kapag nagvi-video rin kayo sa labas, magagamit mo kasi talaga siya. Tapos kapag nasa office ka lang, ayan, yan mo lang, ipatong mo lang siya sa desk mo. O diba? Pwede rin siyang pang standby. Sobrang steady niya rin. Hindi ko nang ilagay itong MOF na tripod stand. Kung gagamitin ko naman siya, pwede kong i-pop up yung kanyang holder. Ayan, pwede kong gamitin as a pop socket. So, this one is the OtterBox case at website exclusive lang yung design na to. Ito naman is for your iPhone. Lahat ng to meron drop protection. And ma-advise ko sa inyo is, kapag meron kayong mamahaling phone or mamahaling iPhone, make sure to invest sa case na maganda. Huwag yung puro Shopee, guys. Alam ko, magaganda yung design yan. Maganda. Like Casetify, maraming Casetify na naglipa na peke, na 200 pesos lang. Pero, wag na kayong sumubok. Sayang ang 200 pesos nyo. Ilaan nyo na lang. Iipunin nyo sa magandang case, guys. Merong magandang case na mga nasa 1,000 na lang siya. Sa Power Mac, nakita ko parang nasa 1,200, ganun. Ang pinakamura is 1,400. Etong Lout, marirecommend ko sa inyo to kasi sobrang tigas niya. May drop protection at 1,490 pesos lang siya. Kasi why? Because once na nahulog yung phone nyo at tinignan nyo, basag.
in just one drop, 'di ba? Nagkamali pa kayo na sana bumili kayo at nag-invest kayo sa mamahalin at saka sa mas protektadong case. So, yun yung pinaka mas ma-advise ko sa inyo. Ako, never na akong gumamit guys ng walang drop protection na case. This is the Apple AirPods second generation. Ito yung merong pwede kang lagyan ng sling. Tapos yung kanyang speaker mas malakas na compared dun sa una. So, kapag pina-find my mo, ayan, mas malakas mo siyang maririnig. Gumagana rin siya sa C Flip 5 ko. Hindi ako pwedeng mawalan guys ng sound because music is life. One of my tech essential is the iPad. iPad 11-inch Pro, iPad Pro, at pinair ko siya ng pencil. Hindi ako artist, pero dito sa pencil na to, very useful niya. Lalo na kapag pumipirma ng kontrata yan, pwede mo siyang gamitin. Kaya kailangan ko talaga yung pencil. And for digital planner, next is the Apple Watch. This one is the SE. Galing ako sa Series 4. Ang tagal sa akin nun guys. I think nasa 5 years sa akin yung watch na yon. And okay pa rin siya. Matagal yung buhay ng Apple Watch. Lalo na kapag aalagaan mo siya. Kasi itong Apple Watch guys, magagamit mo siya for fitness, for notification, and lahat na magagawa mo sa phone mo, pwede mong gawin sa Apple Watch mo. Pinapaalalanan niya akong tumayo na ako kasi ayan, kanina pa ako nakaupo. So, ito yung gusto ko sa Apple Watch. Pwede kang i-notify na uminom ng tubig, uminom ng gamot mo, lahat, everything na pwede mong gawin sa phone mo, magagawa mo sa kanya. Very high-tech na. So, for me, this is a tech essential. And last but not the least, ito guys, backup phone. Siya para sa akin, why? Because yung iPhone, ginagamit ko siya for my content life. And this one is for my leisure, games, K-drama, and everything. Sobrang nag-enjoy ako dito sa Flip na to kasi I can customize everything na hindi ko nagagawa kay iPhone. So there you go guys, at ayun yung aking tech essentials na masya-share sa inyo. I hope nakatulong sa inyo tong video na to, and don't forget to click the subscribe button below and like this video. Meron din pala ako Instagram and Twitter. You can also follow me there para endless be friends. And thank you so much guys for watching. See you on my next one. Bye!